Ganda rin talaga ng white. Ayan, tumama siya yan. Meron siyang dent. Dama mo yung tagtag talaga. Malakas yung kanyang body roll. Bakit tayo lang yung taong dumadaan? Wow, nakakalula. Tahimik. Hi guys, welcome back. Gusto ko lang kayong isama dito sa pagmo-modify natin sa ating bagong sasakyan. So, dadalhin nga pala natin ito sa Wash Authority Bataan kasi iiwan ko tong Jimny ng almost 2 weeks. So, yung branch nila sa Bataan, malaki yung parking. So, pwede nating iwan dun yung sasakyan natin. Dahil nga bago yung vehicle, so kailangan lagyan muna natin siya ng protection since gagamitin natin to pang camping. Hanggat hindi pa masyado nagagasgas yung pintura, paint protection film na natin siya. Buong sasakyan na, since maliit lang naman tong Jimny, kahit na medyo naninilaw ng konti yung PPF katagalan, hindi masyado halata kasi nga ganyan yung kulay niya. So sa ngayon, yun na muna yung ipapalagay natin since maglulup kami sa Summer Leyte, kaya doon siya mag-cure nun. $2,000 unleaded. 2,000. Parang ako si JB Suarez sa POV ko ngayon ah. Depende kung 3 yan. Kasi kung 3, edi 5. Siyempre. Thank you. Nakakapanibago lang yung pindutan ng window. Nandito sa harapan. Lamig ng aircon. 25 ko lang, tas level 1. Gustong gusto ko lang ginagamit muna tong Jimny. Ngayong stock pa siya. Kasi ang leaks niya, tahimik lang yung gulong. Feel mo talaga yung pagiging brand new niya. Yun ang gusto ko. Gusto ko ma-feel muna yung kung ano ba talaga yung Jimny as stock. Yung labas sa kasa talaga, kung paano siya dinesign ng mga Japanese, ganun. Tsaka hindi mo na may babalik yung pakiramdam ng pagiging brand new. Hindi mo na siya ma-reverse unless bumili ka ulit ng bago, di ba? At tsaka yung amoy. Wala siyang katulad, grabe. And para sa pagdadrive naman natin dito sa Jimny, marami nagsasabi na matagtag daw siya. Kasi nga, short lang yung wheelbase niya. Lubak na nararamdaman ng gulong sa harapan at yung lubak sa likod ay daman natin kaagad dahil nasa gitna tayo ng dalawang gulong, di ba? So yung impact ng dalawa magkasunod. Dama mo yung tagtag talaga. Pero hindi naman yung sobra na parang antigas. Kasi pagka dumadaan ka sa humps, ang lambot naman ng absorption niya eh. Ang talagang napansin ko lang, malakas yung kanyang body roll. Pero ang sabi naman nila, kapag nag-upgrade ka ng suspension, tapos yung panhard, pinalitan mo rin, mababawasan yung body roll. In terms of speed naman, kaya naman yung mag 120, 130. Dama mo lang yung hina niya sa arangkada. Hindi siya sobrang yung madidikit yung likod mo sa upuan. Sobrang lakas ng torque. So dito, malumanay siya. Pero nagka-camping kasi tayo. So yung ganung issue is hindi issue sa akin kasi kaya nga tayo nagka-camping para mag-relax. So at least pagdating mo sa campsite, hindi mataas yung adrenaline mo. Kumbaga ini-enjoy mo lang yung biyahe bukod doon sa magandang view ng campsite. Pagdating naman sa technology, yun nga, meron siyang cruise control, 'di ba? Kahit sa mga previous model. Kaso ito, meron siyang adaptive cruise control. Meron siyang dual sensor brake support, lane departure warning, weaving alert, traffic sign recognition, automatic emergency braking, madaming airbags, ABS at ESP. Marami pa akong hindi alam sa sasakyan na to, no? Especially dito sa 9-inch infotainment system niya. Pati nga yung oras, hindi ko pa napapalitan pati yung oras niya dito. Kaya araw-araw, na-excite pa rin akong gamitin siya kasi ang dami ko pang hindi alam. Tsaka knowing na 4x4 siya eh. Kahit saan pwede ka. Tapos kung na-setup na natin to pang camping, strike anywhere kumbaga, di ba? Sa upuan naman, okay na ako dito, ang lambot. Tapos, meron din siyang pangyakap dito sa likod, parang naka-bucket seat siya. So, may pumipigil para mawala ka sa posisyon. Ayan, eto na yung Wash Authority. May Jimny sa likod. Siya nga pala yung may-ari, si Boss G. Boss G yan. Hi guys, baka sakali guys, sumigat tayo katulad ni Boss. Ganyan ka-humble yung may-ari. Si pare kong Christian. Yan. Pagdating sa manok, si paring Chris ang bahala. Design ng kanilang tindahan dito, same sa design doon sa Pampanga. Pero ito grabe, ang laki. Tapos yun ang maganda, may mga ilaw kasi talagang makikita mo yung detail ng kotse. Liwanag, di ba?
Tapos yan, oh, kitang-kita nyo yung mga dumi. Ito pa yung pinakamalupit. Oh, ang ganda, di ba? Tsaka pansinin nyo guys, halos ng mga sasakyan dito, almost brand new. So yun yung sinasabi ko sa inyo, habang bago pa yung sasakyan, wala pang masyadong damage, dumi, better dalhin nyo na dito para wala na silang masyadong hahabulin dun sa paint ninyo. Para at least maproteksyonan ka agad, di ba? Tapos kita nyo yung ilaw, kita nyo rin yung dents ng sasakyan ninyo. Gusto ko lang malaman, sa dami ng pwede nating ilagay sa sasakyan natin, ano kaya yung pinaka-the best? So, hindi ako yung makakasagot dyan. Siyempre, yung owner mismo ng Wash Authority na si Sir G. Yan, Hi, si Sir guys. G. Sir G, ano ba yung maisasuggest mo kung pang-camping yung sasakyan? For camping, usually kailangan natin ng pinakamakapal na protection. Bakit? Kasi exposed tayo sa environment, mga dust, lalo na kapag dumaan tayo sa mga putik, may mga halaman din na di natin naiiwasan. Yung paint natin, syempre, siya yung pinaka-exposed. Lahat na yun, hahaplos na sa paint mo at of course, magkakos na yun ng mga scratches. Personally, I suggest, gusto natin na pang matagalan. Yung polycarbonate paint protection film kasi natin, guys, latest technology ng PPF yun. At the same time, napakakapal, 10 million. At warranted yun kay Wash Ah, Authority. 10 million pesos? 10 mil lang. Kapal lang. Ah, 10 millimeter. Millimeter Ah, lang. We warranted yun sa atin ng 12 years. Ano naman yung susunod na kailangan natin? Kunyari mo, maraming campers sa area. Ano yung isang concern ng mga campers? Privacy. Ah, privacy. Yes, Kala ko privacy. pagkain eh. Pagkain. Ang ProShield Plus Ceramic Tint kasi, yun naman, mapoprovide natin yung heat rejection na kailangan. At the same time, yung privacy para sa mga gamit sa loob, hindi mainit sa mata. Kasi ceramic technology. So, ibig sabihin, mas mataas yung heat rejection niya at walang signal interference. With that, protektado na yung paint mo, protektado rin yung gumagamit sa loob. Napansin ko, may naka-PPF na Ranger, ano ba to? Everest. Oh. Ngayon, naka-PPF pala ito. Tapos, ang nangyari, nagasgas siya. Ayan, tumama siya, yun, meron siyang dent. Pero dahil naka-PPF siya, hindi malala yung bagagasgas. Makikita natin ngayon, pag tinanggal nila to, kung ano yung naiwan after niya magasgas ng naka-PPF. Yes. Ayan, tatanggalin ni Sir ngayon. Yun, oh. Oh, sige. Wow! Wow! Oh, walang gasgas! Ang galing, di ba? So, Sir G, gaano katagal gagawin yung, halimbawa, yung PPF, gaano katagal naman yung para sa graphing coating bang tawag doon, and then yung tint natin? Usually po sa PPF, meron tayong process ng around 2 to 3 days, depende po sa sakyan natin. And then may curing po tayo ng mga 1 to 2 weeks. Oh. Sa tint naman natin, usually mabilis lang naman, mga 2 to 3 hours. Ang matagal lang naman yung removal ng tint. And then sa graphing coating naman, usually kaya naman natin within the day, matatapos naman natin siya. Kaya pala naka-aircon. Mm-hmm. Doon, naka-aircool. Very good. Di ba init nga doon sa San Fernando, pero dito sobrang presko. Sumabay pa yung magandang panahon. Kita pa yung Mount Samat doon. Nice one. Ganto yung gagawin ko sa Jimny ko eh. Meron pa siyang snorkel oh. Nakalip din siya. And then naka-BFG siya. No? Angas ng tindig oh. Ganda rin talaga ng white eh. Pero pagka pang camping, maganda rin yung khaki, di ba? Right, ngayon naman, pupunta kami sa Nikos Hideaway. Parang magandang resort siya dito, malapit sa tindahan nila. Sir G, bakit walang logo yung sasakyan mo? Hinahanap ko. Asan yung logo ng Ceres? Tinago ko guys para mystery. Tapos naka-captain seat lahat to. Tapos electronic control yung... Boss, ito transfer niya mo. Okay. Ang tatag ng pinto. Parang bulletproof. Ang galing, may massage yung upuan. Minamassage yung likod ko. Tapos may lumabas na kamay. Hindi sila natatakot dito. Tingnan mo, oh. Eh, bangin na yung sa tabi, di ba? Dito bagay yung Jimny natin, guys. Bakit tayo lang yung taong dumadaan? Paano pag nalaglag yung gulong natin dito? Eto na yung Nikos. Oh, Mountain Hideaway. May swimming pool pa na infinity, oh. Grabe ang tahimik dito. Mga koi fish ang dami. Ay, yung mga nga kagad sila, oh. Oh, gutom na sila. Ayun, oh, may falls dun, oh. Wow, nakakalula. Ay, doon pala yung Mount Samat, oh. Nandito naman kami sa taas. Ang pang-upa pala dito is per kasa, kung patawagin eh, no? So, kaya may privacy ka. Actually, ni Boss Reid, pag nirenta kami ni Bu, Ang renta dito, mahina yung 100,000 siguro, no? wala naman. Actually, mabibigyan. Mga 99 lang, no? Ganun. Wala din. Galing ng infinity pool, sakto dun sa view na sa dagat yun, di ba?
Naka-tiles lahat. Tapos sobrang layo niya sa kalsada. Ang tahimik. Gandang mag-camping din dito, no? Sakali man magka-camping ako dito, Sergi, saan ako pupwesto? Doon ba? Doon ko nasi-set up yung Jimny, no? And ang sipag din na nagme-maintain ito, no? Kasi tingnan mo yung grass, talagang pantay-pantay na hindi napapabayaan. May stage pa, oh, pagka gusto nyo mag-event dito. Pwede. May Palo Cebu pa dun, oh. Bigyan mo naman ako ng idea paano, magkano yung renta dito. Starting po tayo, depende po kasi meron tayong... Ang mahal naman, grabe naman yon. Grabe guys, hindi ko kaya yung upa, solid talaga. Message na lang kayo sa page, baka may tawad pa. Hindi ako napagbigyan, guys. Hindi ako nakabawi. Ayun pa yung Mount Sama to, blurred siya ngayon. Hindi ginagawa kasi, marami siyang ganun, kaya blurred siya. Eh, nabangga yung ano. PPF ni Washington. Oh, PPF. Alright, hinatid nila ako sa lugar namin. Pero kakain muna kami dito sa Tatay's. Sabi nila, masarap daw dito. Dito lang yan, sa may Lubao ba to? Lubao. So ano yung pinaka-the best na pagkain dito? Marami. Sinigang. Tsaka crispy pata. Yun, tara, sige. Oh, gusto ko yan. Tingnan yung menu. Ang laki. Parang yearbook to ah. Hindi, pagkagutom kasi ang hirap umorder. Tapos hindi mo mauubos. Yung sinigang nila, pang 3 tao. Oh, ito pa oh. Grabe, solid dito. Oo nga, malapot yung sabaw ng sinigang dito. Parang magabi yung sabaw, kaya malapot. Sarap, ang asin. Ito, malupit. Ang lutong. Ito naman yung chicharon bulaklak, oh. Tapos sausaw dito. Sarap. Ito naman yung mangga. Tapos lalagyan natin ng bagoong. At ganun, lahat dito masarap. Okay, pagkatapos ng main menu, meron silang dessert dito. Saging with bilo-bilo. Minatamis siya. Lasang honey. Tanggal ang umay mo sa baboy. Healthy pa dahil saging, no? Yun, finally, nakauwi na rin. Hinatid nila ako sa wakas. Meron pa akong delicacies. Thank you, Wash Authority. Thank you. Sir. Ingat kayo. Thank you po. Bye-bye. Kami na bahala doon sa gym, sir. Oh. Thank you. Sige. Sir, thank Okay. you. Bye-bye. Bye. Alright, so abangan na lang natin yung result nung pinagawa ko sa Wash Authority, and then after this, Samar Leyte Loop na po, at maaaring yung next upload natin is yung ride around Samar Leyte. So yun, abangan nyo na lang yan. Then gagamitin nating motor, yung KTM 390 and yung Suzuki Bistrom. So yun, kita-kits sa susunod na vlog. Maraming salamat sa inyong oras. Wait for